Ang mga aralin sa video na ito ay una, talasalitaan. Alamin natin ang kahulugan ng mga piling salita na ginamit sa teksto. Ikalawa, mga manunulat na Pilipino sa wikang rehiyonal sa panahon ng pananakop ng Estados Unidos sa Pilipinas. Sa unang bahagi ng ating aralin, narito na ang kahulugan ng mga piling salita na ginamit sa teksto. Unang bilang, tanyag, sikat, kilala. Ikalawa, makata, tawag sa taong manunulat ng tula. Ikatlo, kasapi, kabilang sa isang samahan, kasama sa samahan o pangkat, karamay o kakampi. Ikaapat, himagsikan, pag-aalsa o pagre-rebelde, pagbabago sa pamahalaan o pamamahala. Ikalima, panunungkulan, paggampan sa tungkulin, paghawak ng isang tungkulin o posisyon. Ika-anim, parangal, kaukulang pagkilala sa husay o kabutihan, gantimpala. Ikapito, tinagurian, tawag o tinawag, binansagan, palayaw o titulo. Ikawalo, sagisag, pinapahiwatig, sinisimbolo. Ikasyam, sumiklab, magningas, maglagablab, tumindi o umigting. Ikasampo, kalipulan, sama-sama, grupo o pangkat, pulutong. Sa pagpapatuloy ng aralin sa video na ito, dumako tayo sa ating tala ng mga manunulat na Pilipino sa wikang rehiyonal sa panahon ng pananakop ng Estados Unidos sa Pilipinas. Unang bilang, si Leon Pichay. Siya ay tanyag na manunulat sa Pilipinas. Siya ay isang makata, nobelista, kwentista, mandudula, mananalaysay sa wikang Ilocano. Nakilala siya sa larangan ng bukanegan o balagtasan sa wikang Ilocano. Binigyan din siya ng karangalang prinsipe ng bukanegan. Isinilang noong ika-27 ng Hunyo, taong 1902 sa Vigan, Ilocos Sur. Siya ay nag-aral sa Seminario de Vigan, mataas na paaralan ng La Union at Universidad ng Maynila. Nakapagsulat siya ng ilang maikling kwento, tula, nobela sa wikang Iloco. Siya ay kasabing manunulat ng The Ilocano Times. Siya rin ay naging kalihim ng Romanceros Nacionales. Ilan sa mga mahalagang sinulat niyang akda ay Puso ti Ina, Pannakadingpel ni Dr. Jose A. Burgos, Dailang ti Amianan, Sarming ti Biyag at Ladingit. Siya ay namayapa noong ika-11 ng Agosto, taong 1970. Ikalawa sa ating tala, si Claro Caluya. Siya ay sikat na manunulat sa Pilipinas. Kinilala bilang prinsipe ng mga makatang Ilocano. Ipinanganak sa Pidig, Ilocos Norte noong ika-22 ng Hunyo, taong 1868. Ang kanyang ama ay si Teniente Rafael Caluya at ang kanyang ina ay isang guro na si Norberta Pasyon. Naglingkod bilang eskribano sa Hukumang Pambayan. Nahirang siya bilang kabesa de barangay taong 1870 at gobernadorsilyo noong taong 1873. Taong 1876, siya'y voluntaryo sa hukbong Espanyol laban sa himagsikang Pilipino. Ngunit kalaunan, sumapi sa hukbong revolusyonaryo hanggang taong 1877. Nabihag siya sa panahon ng digmaang Pilipino at Amerikano. Ipiniit sa kulungang nasa probinsya, ngunit kalaunan, inilipat sa Maynila hanggang taong 1902. Noong palayain, nahirang naman siyang presidenteng bayan taong 1902 hanggang taong 1905. Sa kanyang panunungkulan, binuksan niya ang paaralan. Naorganisa ang mga industriyang lokal kasama ang paglikha ng arpa at pagkakaroon ng pampublikong palengke sa bayan. Kabilang sa mga akda ang tulang pag-ibig na Ken Barang, Pinagpinakada, Lulwak Tidi Agsaraday, Dinakad Dildilawin at Barokong Marupsan Agayat Laing.
Isinulat din niya ang mga komedyang akda na Aljana at La Adventurera at mga sarswelang Patig ti Umma Akari at Napatpatig ti Ayat ti Ili. Isa rin siyang kompositor. Isa na rito ang Bannatiran, isang awit hinggil sa isang ibong napakaganda. Bilang parangal sa kanyang husay at pagkilala sa kanyang mga akdang pampanitikan, isang monumento ang inialay sa kanya ng Pidig sa tapat ng munisipyo at ang logo ng St. Anne Academy sa Pidig ay may arpa upang isagisag ang yamang kultura ng bayan at ipaalala ang husay at talino ni Kalusay sa mga mag-aaral. Ikatlo, si Juan Crisostomo Soto. Si Juan Crisostomo Soto ay mula sa Santa Ines, Bacolor, Pampanga. Tinagurian siyang ama ng panitikang Kapampangan. Siya ay may pambihirang husay sa pagtatalong patula sa wikang Kapampangan. Ang nasabing pagtatalong ito ay tinawag na Krisotan na katumbas ng balagtasan sa wikang Tagalog. Si Soto ay manunulat, makata, mandudula at editor sa wikang Kapampangan. Hango ang kanyang mga tula ang Krisotan na ang ibig sabihin ay talunan o batutihan. Bilang mandudula, nagsulat siya ng Moro-Moro at Sarsuela. Isa na rito ang Perlas King Burak at Pulat Puti. Ang Moro-Morong ang sulatan, Zapre at Ruby na naisulat niya noong mga huling taon ng panahon ng mga Kastila. Gumamit siya ng sagisag panulat na Crisot, Ruby, Natis Belen at Vitaliano sa kanyang mga tula. Hulyo, Setyembre at Lakan Batbat naman sa kanyang mga artikulo. Sumulat din siya ng dula na hango sa Romeo at Juliet na pinamagatang Ing Pamagisama ning Mete o The Marriage of the Dead. May sinasabing pinakamagandang akda na kanyang naisulat noong siya ay nasa bilangguan at ito ang Sigalot. Sa tulong naman ni Modesto Joaquin, nakapagsulat siya ng English-Spanish Pampango Dictionary. Ang bukod-tanging sarswela na naisulat ni Soto na sinasabing nag-akyat sa kanya ng salapi ay ang Alang Diyos na tinanghal sa Teatro Zorilla. Samantala, ang kahuli-hulihang akda na kanyang naisulat noong siya'y nakahiga na lamang dahil sa karamdaman ay ang Nano Tong Maliku. Ikaapat, si Heriberto Gumban. Siya ay tubong Iloilo at tinaguriang ama ng panitikang Bisaya. Si Gumban ay nakapagsulat ng mga akdang Moro-Moro at komedya sa wikang Bisaya. Ilan sa mga akda ay Ang Mutya nga Matinaw o Ang Makinang na Alahas, Ang Yawa nga Bulawan o Ang Demonyong Ginto at Ang Salaminsan Pamatanon o Ang Salamin ng Kabataan. Ang ilan sa kanyang akdang komedya naman ay Carmelina, Felipro at Clodones. Kilala si Heriberto Gumban sa kanyang mga kontribusyon sa larangan ng edukasyon, lalo na sa akademya at pananaliksik. Ikalima, si Vicente Soto. Siya ay isang manunulat, peryodista at politiko, nanungkulan bilang senador. Tinagurian siyang ama ng wika at panitikang Cebuano. Isa siya sa mga nanindigan para sa himagsikang Pilipino laban sa pananakop ng Amerikano sa bansa. Isinilang siya sa Cebu noong 18 ng Abril taong 1877. Siya'y anak ni Marcelino Soto at Pascuala Yap. Nag-aral ng komersyo sa Universidad ng Cebu. Ngunit sa panahon ding iyon, sumiklab ang himagsikan taong 1876, kaya kinailangan niyang umuwi. Nakapasa siya sa bar taong 1907. Simula noon, naharap siya sa maraming usaping politikal. Inilatag niya ang La Justicia, ang una niyang periodiko, taong 1879, ngunit ipinasara ito ng mga Amerikano
dahil sa pagpanig sa Republikang Malolos. Nagtayo siya muli ng El Nacional, ngunit pinasara muli at kinulong siya sa Fort San Pedro. Nagtatag din siya ng Diaryong Cebuano sa Kabisayaan. Taong 1903, nanalo siyang presidente ng Cebu sa kabila ng pangyayaring abala siya sa kasong kidnapping sa Maynila. Napilitan siyang manirahan sa Hong Kong at doon itinayo niya taong 1911 ang bilingual na The Philippine Republic. Nakabalik siya sa Pilipinas taong 1914. Dinakip siya, ngunit binigyan ng pardon ni Gobernador F.B. Harrison. Taong 1934, nagwagi naman siya bilang delegado sa Kombensyong Konstitusyonal. Taong 1946, nagwagi siyang senador at pinangunahan niya ang pagsusulong ng Press Freedom Law na naging batas republika bilang 53 taong 1946. Taong 1911, ika-16 ng Hunyo naman, nalathala sa unang isyu ng Ang Suga. Ito ay itinuturing na maikling kwento sa wikang Cebuano, ang paghigugma sa yutang na tauhan o ang pag-ibig sa tinubuang bayan na itinanghal sa Teatro Junquera sa Cebu noong ika-1 ng Enero taong 1902. Katuwang ang manunulat na si Juan Villagonzalo at lingwistang Amerikano na si Carlos Everett Conant. Inilimbag ni Soto ang isang diksionaryong Cebuano-Ingles na naglalaman ng 5,500 salita. Ang iba niyang katha ay tinipon sa mga sugilanong Pilipinhon o mga kwentong Filipino noong taong 1929. Namatay siya noong ika-28 ng Mayo taong 1950. Ika-6 si Aurelio Tolentino, sumulat ng kauna-unahang operang Bisaya, gumamit ng sagisag panulat na Magtanggol Asa. Nakilala siyang una nang mailimbag ang unang kalipulan ng mga tulang Moon Shadows on the Waters. Sinundan pa ito ng kalipulan ng mga tula na No One Says. Sa dalawang aklat na itong naipalimbag, nagkaroon ng tatak ang kanyang tula na estilo Alveroni. Itinuturing niyang obra maestra ang akdang Only the Butterful. 2 ulit din siyang makatang laureado sa pamantasan ng Santo Tomas. Unay taong 1933 sa kanyang tula na Ad Astra at ang ikalawa ay sa pagtatanggol sa paksang Today noong taong 1934. Ang kanyang tulang Sinkins ay nanalo ng gintong medalya ng kagalang-galang Padre Rector Tamayo. Isang mahalagang aralin muli ang iyong napanood. Maraming salamat sa panonood sa channel na Aralin sa Filipino. Huwag mag-atubiling mag-comment ng inyong tanong, suggestions o paglilinaw ukol sa aralin. Munting kahilingan sa iyong kaibigan, paki-like, share and subscribe para updated ka sa mga susunod pang bagong video ng Aralin mo sa Filipino.